Tao muna bago mina. Ito ang panawagan ng mga nagprotesta sa harap ng Kapitolyo ng pamahalang panlalawigan ng Zambales para tutulan ang pagmimina sa lalawigan. Pinangunahan ng grupong Akbay at Preda Foundation kasama ang mga civil society groups gaya ng Task Force Detainees, Philippines, Alyansa Tigil Mina, Concerned Citizen of Santa Cruz, Bantay Tulay ng Bangan Talinga Movement at Mapurak Aita Association ng Kabanggan, Zambales. Mula sa bayan ng Santa Cruz na tinaguri ang sentro ng pagmimina sa lugar, nag-motorcade ang grupo patungo sa bayan ng Masinloc, Palawig, Iba, Botolan, Kabangan, San Marcelino at San Antonio. Isinusulong ng grupo ang pagpapatigil sa pagnenegosyo at operasyon ng pagmimina sa Zambales. Ipinababasura din ng mga grupo ang RA 7942, ang Philippine Mining Act of 1995. Sa naturang batas raw kasi ay tila pinahihintulutan ang paninira ng kalikasan kapalit ng napakaliit na bahagi ng kita ng gobyerno mula sa pagmimina. Ayon kay Dr. Benito Molino, chairperson ng Concerned Citizen of Santa Cruz, Zambales, kailangan ng sama-samang pagkilos ng mamamayan para maisalba ang natitirang likas na yaman ng lalawigan. Ang ginagawa namin para mapahinto yan, unti-unti namin dinodokumento ang paglabag nila sa kanilang mga isisi. Pag sa ganon, pag mayroon tayo na dokumento ng kanilang mga paglabag sa kanilang mga isisi, pwede tayo magsampa ng kaso o manawagan na ikansila ang kanilang mga isisi. Sa halip na pagmimina, dapat raw tutukan at palakasin ang turismo na maaaring magbigay ng hanap buhay sa maraming Sambalenyo. Ipinagmamalaki kasi ng Zambales ang malinis na ilog at dalampasigan na dinadayo pa ng mga turista. Ayon kay Teresa de la Cruz ng National Steering Committee on Indigenous People, dahil sa pagkawasak ng kabundukan ay naapektuhan na ang kanilang kabuhayan. Lubos na naapektuhan sapagkat sa pagmimina po nawala ng kabuhayan, hanap buhay ang aming mga asawa dahil po yung aming kabuhayan ay kinukuha po sa kabundukan. Nasira po ito dahil sa pagmimina. Nawalan po kami ng ngayon po kung nahira po at nagugutuman ang iba sa aming mga katutubo. Nanawagan din ang lider katutubong si Salvador Dimain na dapat mahalin ang kalikasan at huwag itong abusuhin sa pamamagitan ng pagmimina. Ang inang kalikasan ay bantayan at pagyamanin sapagkat yan ay naaayon sa batas IPRA na kung saan ang kabuhayan ng mga katutubo ay matatagpuan lamang sa kabundukan. Ang Santa Cruz ang labis na naapektuhan dahil umaabot na sa 300 hektarya ng palayan, maging ang mga sapa at ilog na pinagkukuhanan ng isda ay kulay putik na. Binalot na rin ng makapal na alikabok ang bayan dulot ng talamak na pagmimina. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.